Defense Chief Gibo Teodoro, pinagbantaan ng China. Di kami naduduwag, sinong tinakot nyo? China, basura ang batas nyo. Mula po ito sa channel po ni Melvs Castle. Ilalagay ko po sa description ng link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo. At kung hindi pa rin po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayong ganitong reaction video. Maraming po salamat sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel. Wala na po tayong kalapang pang iba pa. Simulan ko na po to. Let's do this. Direktang inakusahan ni Defense Department Secretary Gibo Teodoro ang China. Nag-uudyok kayo ng gulo para magkagera. Bakit China? Akala nyo masisindak nyo kami? Takot nga kayo sa Filipino fisherman kaya kayo naglabas ng basurang batas. Yes, itong pag-aaresto sa trespassing kuno ay tinawag na basura ni Secretary Gibo. Ito talaga yan kumbaga talaga pong illegal po yung ginagawa po nilang batas na yan, no? Kasi po marami po silang nilalabag talaga dyan, lalo na pa ang UNCLOS, no? Kahit na po yung Arbitral Award po na napanalunan natin noong 2016 ay binabasura po talaga nila. Hindi nila nire-respeto. Wala na po talaga sila nire-respeto kahit ang international law. Karapatan po ng lahat ng bansa na dadaan po dyan o maglalayag po dyan sa West Philippine Sea na malaya po makapaglayag. Pero po dahil po sa gagawin po nila na pag-aaresto sa June 16 o June 15 dyan sa West Philippine Sea ay talaga pong labag po sa batas yan, no? Kaya po talaga pong kinokondena po yan ng maraming bansa. Pag-aaresto sa trespassing kuno ay tinawag na basura ni Secretary Gibo. Kasunod kasi to ng civilian convoy ng mga Pilipino sa Bao de Masinloc na walang nagawa ang mga Chinese. Tama. Di ma-water cannon. Is this a provocation? No. I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas. Tama po yun, no? Talaga pong illegal po yung ginagawa, irresponsible po yung ginagawa, yung ginawang batas na yan ng China. Kaya palakpakan po natin yung si Sec Gibo. Nako, ito po talaga, no? Dapat po natin sinusuportahan to. Napakasipag at napakatapang po nito. Talaga pong mulat sa pool po talaga ay nirarat-rat niya rin po talaga ang China. Ganito po dapat yung mga sinusuportahan natin. Huwag tayong susuporta po doon sa mga pro-China, sa mga duwag, no? Sa mga talagang bahag ang buntot at alam nating nakikinabang sa mga sa mga ginagawa po dito ng China, no? Kasi po Pilipino po tayo, kailangan po natin suportahan ng ating gobyerno, lalong-lalo na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang po talaga dapat nating gawin, magsama-sama po tayong suportahan ang ating gobyerno ngayon dahil po talagang ating gobyerno ngayon ay talaga pong nakikipaglaban sa China, sa ating karapatan, no? Hindi man tayo lumalaban ng pisikalan, talaga pong sa legal po tayo lumalaban. Talaga pong itong si Sec Gibo po talaga pong napakaangas po talaga nito, no? By a country. Sino daw ang tinakot ng China? Kung aakalain raw ng Chinese Foreign Ministry na maduduwag tayo, nagkakamali sila. Malinaw na paglabag sa United Nations ang basurang batas ng China. Talagang hindi po tayo maduduwag in a sense po kasi na illegal po kasi talaga yung ginagawa ng China. Hindi lang naman po tayo ang papalag dyan. Sa international law, sa legal na paraan, no? Lahat po ng halos na nakapalibot po dyan sa West Philippine Sea po talaga. Kasi po mawawalan na po ng malayang paglalayag dyan Kasi po kung manghuhuli nga sila sa June 15, at wala pang pagdelitis, makukulong pa ng up to 60 days. Isipin nyo yun, no? Malaking po yan. Malaking katarantaduhan po talaga yan, no? Real talk. Kasi po, international law po ang kanilang nilalabag dyan. Kumbaga po talaga pong gumagawa po sila ng sarili nilang batas dyan sa West Philippine Sea. Na tila ba, sila lang ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Napaka-delusional po talaga ng China. Sinumpaan raw ng militar na ipaglaban ng karapatan ng mamamayan, kaya kung magkagulo man, handa kaming mamatay para sa bayan. What we do in our exclusive economic zone, or how we defend our exclusive economic zone, can in no way be termed by any sane person as a provocation. Tama. Kasi ganun talaga yun kung tutuusin nga.
ano, kumbaga sila pa nga nanghihimasok talaga sa easy natin eh, di ba? Dapat nga talagang tinataboy natin sila tulad ng ginagawa ng maraming bansa, lalo-lalo na ng China ngayon, ay ng Taiwan ngayon. Kasi pinalibutan na ng China yung ano, 'di ba? Yung Taiwan at naggawa pa sila ng simulation kung paano nila atakihin ang Taiwan. Pero ang Taiwan po talaga kasi ay malakas pong bansa at mayamang bansa po talaga sila. Kumbaga po kahit papaano ay preparado po ang Taiwan. Kaya po kahit napakalit po nilang bansa, kahit maliit po silang bansa talaga ay pumapalag po sila ng pisikalan diyan sa China. Lalo-lalo na po gigil na gigil po ngayon ng China sa kanila, lalo na po doon sa bago po nilang presidente. No, kasi po talaga po tayo ay mahina po talaga tayo, lalong-lalo na po onting-onti po talaga ang ating armas. No, kaya po ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay pinapalakas po ang ating sandatahan at talaga pong tayo ay lumalaban po sa legal na paraan. Kasi po mas maganda po talaga yung kung tutuusin. Kasi po real talk nga po talaga, kung talaga makikipagsabayan po tayo ng pisikalan sa China at hindi po talaga tayo mananalo, no? Kaya po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay napakatalino po talaga. 10 ng kanyang gobyerno, no? Kasi po tayo po ay lumalaban, pumapalag sa international law, sa legal po na paraan, no? Kaya po talaga yung sinasabi po dito ng Sec Gibo ay napaka-makatotohanan po talaga. Mararamdaman mo po talaga yung pagka-Pilipino, no? Suportahan po natin to si Sec Gibo. On the other hand, it is but what is required of us as sworn officers of upholding the law in compliance with our Constitution of the Republic of the Philippines. Paulit-ulit na sinasabi ng Chinese Foreign Ministry na tayo ang nanggugulo sa teritoryo nila. Kaulo pala itong Foreign Ministry na to eh, no? Wala pong nanggugulong Pilipino. Tayo po, lalo po ang mga mangingisda po natin ay nangingisda lang po. Plus pinipigilan nila, no? Kumbaga, kinikikilan pa nila, hinihingan pa nila ng mga huling isda at pinapalitan nila ng mga noodles na malapit na ma-expired. Ganun po kasakim yung kaganid diyang China. Isipin nyo yun, no? Talaga pong umiiyak na po ang ating mga mangingisda dahil dyan. Anong provocation doon? Kahit po ang ating mga PCG hindi po nagpo-provoke. Nagre-resupply mission lang po sila doon sa BRP Sierra Madre. Alangan naman pabayaan yung mga Navy po natin na nandoon. Magugutom po sila. Yun lang naman po ang ginagawa ng ating mga PCG. Kaya po sila nagre-resupply mission doon sa BRP Sierra Madre. Ano ang provocation doon? Siraulo talaga tong China to eh, no? Sorry po sa word, no? Tayo ang nag-uudyok ng giyera dahil sa pagyaya ng tropa galing ibang bansa. Eh hindi naman pag-aya yun eh, allied nation yun, 'di ba? Talaga pong mangyayari yan, yung mga balikatan, yung quadrilateral exercise, 'di ba, yung Australia, Japan, 'di ba, diyan sa sa West Philippine Sea. Kasi po talaga kailangan pong gawin ng Pilipinas yun para malaman din ng China talaga na hindi basta-basta ang mga bansang to, lalong-lalo na po tayo. Kasi may mga kaalyado po tayo eh. Alangan namang tumunganga lang ang Pilipinas at antayin na lang natin na bombahin tayo ng China. Syempre hindi. Kailangan po natin magpalakas, di ba? Ganun po yun. Ano rin itong China talaga eh, no? Hindi rin talaga yung pag-uutak nila eh, no? Lalo to si Xi Jinping eh. Kumbaga talagang pinapangatawanan niya na kami ang may-ari ng West Philippine Sea at kayo ang lumalabag, kayo ang nagpo-provoke. Wala pong provocation na nangyayari dito. Inilalaban lang po natin ang karapatan natin sa easy natin dyan sa West Philippine Sea, particularly rin dyan sa Bao de Masinloc. Nag-uudyok ng giyera dahil sa pagyaya ng tropa galing ibang bansa. Pero ang totoo, bakit tutol ang China dyan? Dahil hindi nila masakop ang West Philippine Sea ng persahang bilitan. Bakit kaya ba ng China magpagyera sa 4 na bansa ng sabay-sabay? Hindi nila kakayanin yan, no? Kasi malalakas din yung mga kaalyado nating bansa, no? Saka, yung sinasabi ko sa inyo, noon ko pa sinasabi, hindi sila basta pwedeng magdeklara ng gera kasi po mapipris po ang kanilang mga assets, no? At bagsak po talaga ang ekonomiya ng China ngayon. Kumbaga itong mga ginagawa na to ng China ay kumbaga pangsisindak lang po talaga to, no? Itong ginagawa nila, hindi lang naman sa atin, no? Kahit sa Taiwan, sa India, lahat lahat po halos na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea. Pero wala naman po nangyayaring gera. Mula sa Tapol pa po, ganyan po, puro provocation, puro pa nga lang po ginagawa ng China, paninindak
pero hindi po sila makapag-start ng gera. Marami na pong ginawa nila ng ganyan, yung Vietnam, Indonesia, Malaysia, wala pong nangyaring gera. Bakit kaya ba ng China mapagyera sa 4 na bansa ng sabay-sabay? Nope. Hindi, di ba? Kaya nagpapakalat to ng fake news na tayo inaakusahang gusto ng malaking gulo. Diyan magaling ang China sa lahat. Lahat na lang pinipeke nila yung mga pagkain nila, technology nila. Nakakatakot po yung pagpe-fake news nila. Siyempre, lalong-lalo na po yung issue dito sa West Philippine Sea, pinipake news din po nila yan. Lahat po ng binabalita nila sa mga mamamayan nila doon sa China ay kumbaga kabaliktaran po na nangyayari ng ginagawa nila sa mundo. Alam po ng buong mundo na sila po ang mali po dito sa international, lalo na wala po silang nire-respetong batas. Pero po alam po ng mga mamamayan nila na sila po ang inaapi. Kumbaga po binibrainwash po nila ang kanilang mga mamamayan. Kawawa rin po talaga yung mga ordinaryong Chinese po dito sa bansa nila. No? Pero po yung mga Chinese po dito sa atin, sa bansa natin, sana po talaga palayasin na po lahat yan, lalo na po yung sa mga pogo na yan, kasi po talaga pong napapasukan na po tayo kahit na po sa gobyerno natin, no? Meron po tayong mayor na Chinese na nagpapanggap talagang Pilipino na si Alice Guo. Sana po talaga mapalayas po yung pogo na yan, no? Lalo na po yung mga Chinese po na mga espiya po dito sa atin. Nakakalungkot po kasi talaga na napasok po tayo dito. Kung hindi matalino si Pangulong Bongbong Marcos at hindi nagyaya ng Japan, Australia at US, Yes. baka sinakop na tayo ng China at pinapakain na tayo niyan ng mga bomba. Tama. Turning these cooperative activities with like-minded nations as a containment or a provocation is disinformation and evidence of paranoia of a closed political system. The ultimate intent is to get what they want by the threat or the use of force. This we cannot allow to continue. We will train more realistically. There will be more maritime cooperative activities between us and like-minded nations. Dapat talaga magkaroon tayo ng maraming presence po dyan, no, ng mga PCG natin dyan sa West Philippine Sea, kasi po talagang aligagap na po talaga tong China na sakupin po tayo dyan, particularly sa Baho de Masinloc, kasi nga po di ba naglagay na po sila ng malaking tubo dyan. Ano pong purpose po nun? Alam na po naman natin na napakalaki po ng ng kayamanan po natin yan, ligas na yaman, lalong-lalo po sa langis at sa methane gas. Yun po talaga ang gustong makuha po talaga ng China, kasi po malaking kayamanan at pera po talaga yon, no? Talaga pong pag nakuha po nila yon, ay nako, talagang kumbaga tiba-tiba nga naman sila, no? Kaya po talaga pong gigil na gigil po sila na tayo po ay sakupin dyan sa Baho de Masinloc. More training scenarios, more interoperability exercises involving also our civilian. Pero kung Yes. umabot man sa malaking gulo na wag naman sana, handa ba kayong tumulong sa gyera kahit papaano man lang? Ikomento sa baba ang salo. Yun lang po, no? Pero po ilagay nyo sa baba kung anong salobin nyo sa napakinggan po nyo at napanood nyo. Ako, kung talagang mangyayari po yung gera na yan, syempre po papalag po tayo, hindi po babago butot natin. Kailangan po natin ipaglaban ng ating bayan kung talagang no choice po tayo, no? Alangan namang antayin na lang natin na bombahin tayo. Sasaluhin na lang natin yung mga bala at bomba nila, no? Hindi po, papalag po tayo para po sa ating inang bayan. Maraming salamat po, no? Ingat po kayong lahat at next time, God bless and peace out. Bye!